Kath and Alden, nakaset na pupunta sa Hong Kong mga kasembreros dahil sa parehong event or parang may related sa Hong Kong na event mga kasembreros. Si Alden, mahal na mahal ng ABS-CBN. Si Kath, spotted na nasa set mga kasos nagsushoot doon nga sa kanilang Someone Someday taping mga kasembreros. So, unahin ko ito, yung kay Kath mga kasembreros. Pinost ito ng isang TikToker or ng isang estudyante kagabi doon sa dito sa Catholic College, no, yun yung parang yung eskwelahan na kung saan ay nagsushoot si na Ma'am Catherine mga kasembreros. Tapos yung caption niya dito ay yung araw-araw may shooting sa school ninyo. Tapos sobrang ganda ni Ma'am Catherine, no, mga kasembreros. So dito ay from afar kinukuhaan ni ang cute ng sinasabi ng nag-video dito. Parang Barbie siya bakla. ang kulit ng nag-voice over, nagsalita mga kasembreros. So tapos sabi ng iba, hindi pwede, sa amin lang to, sabing ganoon. Naka-light green si attorney dito mga tapos may kausap siya na kasamahan yata mga kasembreros sa Someone Someday na cast. So ay piplay ko 'to mamaya mga kasembreros para mapakinggan ninyo ang kulit ng sinasabi ng nagvi-video mga kasembreros habang siya po ay nagvi-video, no, si ate. So estudyante siya doon, tapos ay araw-araw day may shoot sa kanila, no, sa kanilang eskwelahan mga kasembreros. Tapos ito, grabe, ibang level talaga ito si Pops Alden mga kasembreros. Ang BIR mismo na Facebook page, grabe, no, na feature talaga siya yung parang center of attraction pala, hindi lang ng mga tao kundi ng mismong BIR. Siya yung parang hindi ko lang alam, baka siya yung may sa mga artista. Kasi sa South ito doon sa may Laguna, sa Calamba mga kasembreros. Hindi ko lang sure kung meron silang parang ranking na sa mga celebrity, individual. Iba kasi yung sa iba yung sa mga business, na iba naman yung sa awarding mga kasembreros, of course, sa mga businesses or establishments like yung mga McDo nga, yung mga malls, yung mga companies, yung mga ito kasi individual taxpayer mga kasembreros. So hindi ko lang sure kung mamaya papakinggan natin itong sinasabi niya dito mga kasembreros. Hindi ko lang alam kung may mga rankings lang kung sino yung pinakamarami, sino yung pinakamalaking binabayarang tax ng 2025, individual taxpayer, no, ganoon siya mga kasembreros. So yun, talagang talagang grabe, sabi ko, grabe, pati BIR talagang pinapahalaga ng isang pambansang bay, ang isang CEO, no, Chief Executive Officer ng Myriad Company mga kasembreros. So mamaya papiplay ko to mga kasembreros. Talaga ako ay nagulat na hindi lang pala yung may mga yung kilala sa kanya, nakakilala sa kanya kasi sikat siya, but most especially yung BIR mismo or Bureau of Internal Revenue ay na-feature siya yung parang face of the most valuable taxpayers mga kasembreros ng 2025 na awarded ngayong 2026 mga kasembreros. So grabe na may papirma si Alden dito. Tapos ito yung time na parang sabi ko parang may sipon si Alden. So something like that, or parang may lagnat mga kasembreros. Pero yun, napiplay ko to. Ito na pala yung parang nagsasalita siya dito sa harap ng camera. Di ba nung nakaraan ay picture lang yung na-post na parang nagsasalita si Alden sa harap ng camera. So ito na pala yun mga kasembreros. Tapos dun sa may kasama rin pala si Direk Irene Villamor mga kasembreros dun sa kasal ni na Gerald Napoles. Kagabi lang na post mga kasembreros. Dito ay kasama ni Direk Irene, si Alden, si Christopher Martin at saka si Yasi Pressman mga kasembreros. Hindi ko kilala yung nasa dulo, pero yun, nagulat ako na part din pala si Direk Irene mga kasembreros sa mga guests, no, or principal sponsors sa kasal ng Kim Emerald mga kasembreros. Palagay ko di ba may mga pelikula sina Rock of Ages, may mga pelikula sina Gerald at Kim, so baka naging director din nila ito.
or baka yun, basta kasi pag close kasi mga customers ganun eh yung nangyayari dyan. Talagang na-invite din pala si Direk Irene. Nagulat ako na andun din pala siya, no? Mga kasambreros. So si Yasi Pressman at saka si Christopher Martin, of course. So ito lang yung time na parang wala si Barbie sa picture. Siguro kumakanta siya dito ng ng Golden gusto ko ba kantahan sila nung nakaraan mga kasambreros. Tapos ito, sabi kong mahal si Alden ng ABS-CBN. Alam mo yung yung mga ganap ni Alden, siya no? Dito, tulad nito, na-feature na naman siya kahapon ng ABS-CBN News na pinarangalan nga siya na na one of the most valuable taxpayers mga kasambreros ng 2025. Sabi ng ABS-CBN News dito, pinarangalan si Alden Richards bilang isa sa most valuable taxpayers for 2025 sa 2026 tax campaign kick-off ng Bureau of Internal Revenue. So, tapos picture nga niya phenomenal box office Cinema King doon sa kanyang speech or habang nagsispeak si Alden mga kasambreros. So, dito ko na, grabe no, parang parang adopted adopted son si Alden mga kasambreros ng ABS-CBN kasi no, parang bihira na mag-feature ang ABS-CBN of course ng mga talents ng GMA kasi nga may mga sila, may mga boundaries mga kasambreros at may limitations ang kanilang ang kanilang pag-feature sa artista ng magkaibang network. Tapos so yun, talaga nakakatuwa lang na mahal sila or mahal na mahal siya ng ABS-CBN mga kasus. Tapos may mga na-post na behind the scene or parang hindi nakita doon sa mga naunang videos mga kasambreros doon sa kasal nga ni ni Kim Arald mga kasambreros. So grabe ang views nitong video na pinost kahapon nasa 2.5 million or almost 3 million views. Ito may pinakamaraming views na pinost ng yung parang official official videographer mga kasambreros no, parang team sila. So dito yung pagdating ng ng mga panauhin and so on mga kasambreros na Barbie, na Christopher Martin, si Lovely Abelia andun din pala no, si Lovely Abelia at saka sino yung husband niya, nakalimutan ko. Sa Dimples Romana, of course, andito Kakay Bautista, Alden Richards, of course, Gerald Anderson, and marami pang iba mga kasambreros na hindi ko gaano kilala. So, hindi lang dito naspatan si Direk Irene Villamor, no, na director ni na Alden sa 5 Breakups in a Romance mga kasambreros. So, sina Kuya Kim Atienza, Aga Mulak, andito rin Charlene Gonzalez. Tapos si Atasha Mulak, no, na anak din ng Aga Mulak, ay andito rin po mga kasambreros. So, yun, dito yun sa hotel yata or sa reception na kanilang pinag-ayusan mga kasambreros. Tapos ito dito, merong dito, parang may sinasabi si Gerald Napoles sa kanila, no, habang nagbibihis pa si Gerald mga kasambreros. May sinasabi siya na hindi ko maintindihan at hindi ko gaanong marinig mga kasambreros. So babagalan, bibilis, enjoy and so on mga kasambreros. Yun yung sinasabi niya dito So mamaya play ko rin ito habang nakikinig si Alden mga kasambreros, na one of the listeners si Phenomenal Box Office Cinema King dito habang nagsasalita si Gerald Napoles. So ang cute lang mga kasambreros, no. Tapos ito okay. So ang nito ang cute nito mga kasambreros, ginawa niya 8 hours ago si Magda Pitalio. Good morning, kape tayo. Tapos ang picture ng Kath din na may kape kunwari, no, si Kath sa labas, tapos si Alden naman yung nasaan. Alam ko yung kay Kath dito na picture is edited, tapos yung kay Alden naman hindi. Part yata ito ni Alden ng kanyang I Am Worldwide na barley grass or barley na endorsement mga kasambreros. So yun po. Tapos yun, major item tayo mga kasambreros.
nakaset sina Kath and Alden sa Hong Kong or pupunta ng Hong Kong mga kasembreros. Ito po ay sariling ano ko lang ha, sariling analysis kasi kahapon ay nag-post itong OWA officers mga kasembreros na kung saan ay sobrang kulit nito, lalong-lalo na sa comment section. Sobrang laro yung mga tao sa comment section mga kasembreros. May ano kasi dito yung officer na nag-accommodate kay Alden ay si ma'am, no? Tapos OWA ito, no? Mga kasembreros na kung sa anong nakaraan nga ay pumunta si Pops Alden sa Hong Kong. Ang kulit ng POV niya dito sa isa, nagpipigil ng kilig pero yung dimples niya ayaw mag-isama. So itong kapatid dito ni Sir Pat Kauna, no, itong si ma'am, yung sabi nga niya ay sabi niya tomboy siya, sabi siya mismo nagsabi nung nakaraan doon sa may Hong Kong na ganap nga nila ni Alden mga kasembreros. Hindi ko alam kung nasa Hong Kong ito or sa Pilipinas na office, na wala kasi nakaraan nakalagay. Pero yun nasa comments naman ay of course Tagalog. So hindi natin alam. So pero yun po nang iniisip ko na na nakaset silang dalawa na pupunta ng Hong Kong mga kasembreros. Yun ay analysis ko lang. So dito ay ang daming laro mga kasembreros na comment sa may comment section. Kasi nga dito sa pinost ni ate na isang staff, no, siya yung parang nag-accommodate, nag-instruct and so on mga kasembreros doon sa OWA office nila. Kasama yung kapatid ni Sir Pat Kauna mga kasembreros. So kalimutan ko yung pangalan ni ma'am mga kasembreros. Ate, may pila po, wala po tayong VIP dito. Yung isa dito ang kulit niya kasi nga kasi yung iba dito ay gusto na mag-picture, tapos yung iba naman ay nauna na sa pila mga kasembreros. Sobrang ang kukulit ng sa comments. Magbabasa ako ng comment kasi sobrang good vibes ito mga kasembreros. Sabi dito ng isa, di naman halata yung nginig sa kamay. Ano po amoy ng isang Alden? Sabi naman ng isa, sabi nung mismo nag-post na si Ashley yata yung pangalan nito mga halata ba? Sobrang bango, amoy baby ko. sabi naman isa dito, naihi ako pagkaganto. Sabi naman ni Ash, nag-reply siya, sabi niya, bago siya pumunta pa na CR ako, nag-toothbrush pa ako, Tapos yung isa, laro talaga dito. Sabi naman na isa dito, hiring ba kayo? Sabi niya, baka ako pumalit sa'yo, Sabi naman ni Ash, mukhang si Alden na daw muna ang papalit. Tapos picture nila mga kasembreros, no, ni Ash. Sabi naman ng isa, inangkin na gwapo ng boyfriend niyo. Sabi gano'n. Sabi naman ni Ash, yes, Tapos sabi naman ng isa, nandyan ka na hindi ka pa nanghingi ng hug. Sabi niya, nanghingi ng hug ha. Tapos smiling, laughing emojis. Tapos sabi naman ng isa, ang cute ito. Sabi niya, pogi talaga sa personal si Alden. Nakita na namin siya nila mama before noong nagpunta kami ng Itbulaga nung nasa 7 pa. Ang pogi talaga. Sabi ng isa dito, paano mo na-handle yan, te? Kung ako yan, baka tumili na ako. Sabi ganoon mga kasembreros. Sabi naman ng isa dito, di ka nag-iisa, ganyan ako pag malapit sa kanya. So sabi ni Ash, ganito kalapit ganito ba? Sabi ganoon. Tapos sabi ni Aisa, sabi niya, government agency din ako, transfer na ako kahit demotion. Swerte mo naman ate, idol ko yan sobra, Alden Richards, cutie. Ang ganda mo po, sabing ganoon mga kasembreros. So ang cute lang, laro talaga sa comment section, ang tataba ng isip ng mga tao. And of course, no, talagang Alden Richards yun. Sobrang nakakatawa. So ang naisip ko dito, yun nga, na nakaset sila na pumunta ng Hong Kong. Kasi nga si Ma'am Catherine po ay pupunta, or parang yung Madam Tusod niya mga kasembreros. So naisip ko lang na si Sir Alden din at saka siya ay nakaset na pupunta
ng Hong Kong. Hindi ko lang sure kung kailan. Kasi ang iniisip ko, kapag grand opening na, or parang bubuksan na talaga sa publiko mga kasembreros yung Madame Tussauds ni Kath, ay pupunta siya doon, no, para sa yung parang official na ribbon cutting, for example. So may mga ganong tipo kasi, di ba, pag mga ceremony na opening nung Madame Tussauds wax figure ni Kath. So yun ang naisip ko na ayaw nga, no. So si Alden din ay ambassador ng OWA sa Hong Kong mga kasembreros, tapos siya rin ay magbubukas ng kanyang ng kanyang Madame Tussauds na wax figure. Pero titingnan na lang natin mga kasembreros sa mga susunod na kabanata. Tayo po ay hanging. Ito po ay ko lang sariling analysis mga kasembreros. So kayo kung ano yung inyong naiisip at saka na-analyze so far na mangyayari dito mga kasembreros. Kasi nagulat ako dito sa pag-post ni ate rin kagabi ni Ash sa kanyang TikTok mga kasembreros na uy, o nga, no, bakit parang nasa OWA na ulit si Alden, mga kasembreros, at saka baka may niluluto na sila na bagong video na naman at saka kaganapan sa Office of the Wealth Workers. Nakalimutan ko na meaning ng OWA mga kasembreros. So yun, antay tayo mga kasembreros ng kaganapan ni Alden, mga Overseas Workers Welfare Administration. So yun po siya, OWA, Overseas Workers Welfare Administration mga kasembreros ang kanyang meaning mga kasembreros. So sana hindi ko ito makakalimutan, di ba? Kasi ang mahalagang agency ito ng ating gobyerno. Tapos ito, pero yun for confirmation at saka antay tayo sa mga kaganapan ni Alden sa OWA mga kasembreros. Tapos ang cute nito, pinost na ni Mercy, no mga kasembreros, si Mercy Fuerte Maggulod. Fangirling na nga lang, nagpapasya sa buhay kong hiramdami pa bitter sa paligid. O ayan, magsawa kayo, nakakulage na galing pa sa baul yan. Tapos yung pictures nga ni na Mercy at saka ni Alden through the years. Grabe, no, talagang solid na talaga ito si Mercy mga kasembreros. Tapos yung sobrang dami nilang pictures ni Alden, no, simula nung kakastart pala ni Alden sa showbiz and so on. So si Mercy Maggulod pala ito, no, yung kanyang tunay na pangalan na parati niyang binubuli, pero go pa rin si Alden, parati siyang binubuli, pero mahal na mahal pa rin siya ni Mercy mga kasembreros. So fangirling na nga lang, so bakit naman may bitter pa sa kanya, libre naman maging fan mga kasembreros. Tapos ito, 7 hours ago, post ni Jason Starr, suot ni Catherine nag-viral. So yung kanyang suot dito kasi ni Ma'am Kath, no, sa Ideal Vision niya na endorsement or video mga kasembreros. Sabi ng isa dito, wow, so proud of you Catherine, blooming always, congrats on top endorser. Yung naka-blue nga si attorney na parang estudyante, no, parang isang Koreanang estudyante mga kasembreros. Tapos post din ni Donna Melandicho 7 hours ago, si Alden Richards and Catherine Bernardo backstage of SOP Studio. So parang ito yung AOS, no, studio mga kasembreros. So ito yung time na nag-guesting sila Kath and Alden sa All Out Sundays mga kasembreros para sa promotion nga ng Hello Love Again. So na kung saan ay dito blockbuster at saka highest grossing Filipino film of all time ang dito ang Hello Love Again mga kasembreros. Hindi ko alam kung sino ang makakabasag ng record na ito mga kasembreros, no, na the highest grossing Filipino film of all time. Kasi di ba pinag-combine na yung Metro Manila Film Festival movies, pero wala pa rin sina Vice Ganda, Coco Martin at saka Vic Soto and so on, wala pa rin mga kasembreros. So talagang Kath din pa ng sakalam na tandem, no. Last two items mga kasembreros, 12 hours ago, pinost ng the mixed topic celebrity, the happy and handsome groomsman ni Gerald Napoles, the one and the only Alden Richards, no. Tapos ay pictures nga ni Bachelor Alden Richards mga kasembreros doon sa
kasal mismo ng Kim Emerald. Tapos ito, last item natin. Ganda ni Kat dito, no? Pinost ng admin kagabi. Naka-stripe si attorney. Tapos may shade siya tapos natanggal. No, nagkaroon na ng transition mga kasembreros. So, ang cute lang dito ni attorney mga kasembreros. So, pwede itong throwback. Pwede rin po siyang bago mga kasembreros. Pero, hindi ko lang sure kung kung ito ay talagang bago mga kasembreros. Pero correct me if I'm wrong, no? Sa aking analysis. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Ipi-play ko po itong mga videos na papakinggan po natin. Tapos of course, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Ang karangalan po talaga na to stand before you here today, and I'm deeply humbled and grateful po to be recognized as one of your most valuable taxpayers of 2025. Siyempre, pinapakita natin yung support natin sa mga campaigns ng BIR by being transparent and paying the rightful taxes. And most especially, yung pagbabayad sa tamang oras. I think that is the top priority. You know, being public figures, kailangan nagsiset tayo ng good example to everyone na nabibigyan natin ng inspirasyon and influence at the same time. So I think it's our duty, it's our moral and legal obligation as Filipinos. And this is one way of, you know, helping the community for nation building dito sa ating bansa. Sobrang lapit niya. Ay, ganda ng ilong. Diba? Bardi siya, bakla. Sige, pasang-pasang ko. Ipaspasan pa. Uy, ganda yun sa Disney. Hindi pwede. Sa amin lang to. Ulit ako si Kuya. Pansin. Ay, ang ganda tumawa, bakla. Narinig ko yung boses niya. Ayaw ko. Napaka-amazing ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Pinagkaisa ng Espiritu. Ephesians chapter 4 verses 1 through 3 mga kasembreros. Medyo mahaba ito. I, Apostle Paul speaking, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, with all lowliness and gentleness, with long-suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So dito mga kasembreros, no, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Grabe, no, pinagbuklod, pinag-isa mga kasembreros yung yung mga tao, no, yung mga anak ng Diyos, sa pamagitan ng banal na espiritu mga kasembreros, kaya pinagkaisa ng espiritu. Alam niyo po sa mundo ngayon, especially no, sa pamilya natin, kunwari may 3 anak tayo, tapos hindi po pwede na iisa lang ang cellphone. Okay, na very talaga ito, very realistic, no? Yung isang anak mo, pag may mga edad niyan sila, for example, 5 years old, 7, 8, 9, 10, and so on, hindi mo pwedeng isa lang cellphone kasi magkakaiba sila ng mga choices. Kaya magkakaiba sila ng gustong panoorin. Pwera na lang siguro, no? Kasi bihira na lang kayo ngayon na magkakapatid na kunwari kung ano yung pinapanood ni Kuya, kung ano yung pinapanood ni Bunso, yun din yung panonoorin niya sa cellphone. So, bihira na lang yung ganun mga kasus, kasi ang tendency, karamihan ngayon sa kabataan, kapag yung isang kapatid, kunwari pinapanood ang gantong palabas, yung isa ayaw. So, ang tendency, mag-aawayan sila kasi aagawin niya kasi papanoorin niya yung gusto niyang panoorin. Tapos yung kapatid naman na isa, ayaw din patalo. So, ang mangyayari ay gulo. No, so walang unity mga kasembreros. So kahit sa mga matatanda, no, kasi ay nako po, ngayon ay talagang yung asawang lalaki, iba yung gusto panoorin, yung asawang babae, iba rin gusto panoorin. So and so on mga kasembreros. So nagpapasalamat ako dito sa bahay kasi si Lolo na 93 years old, so hindi naman siya mahilig sa TV or sa panoorin mga kasembreros, so wala siyang cellphone. Ang kapatid ko na special child, yan din, so hindi rin siya into cellphone mga kasembreros. So kapapas sila lang yung so kaming 3 lang yung may pinapanood na kasembreros. Si nanay, ako gamit yung cellphone ko na akin kasi pang vlog and so on. Tapos si nanay ganun din, si
stepfather ko ay ganun din po mga kasembreros. So it's really kung pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi kami nagkakaisa mga kasembreros. May mga times lang talaga na iba-iba yung choices, of course, no, lalo na sa mga pinapanood and so on mga kasembreros. Pero in general ay nagkakaisa kami, no, sa panalangin, sa pagbibiblia, and sa faith, no, mga kasembreros. Well, hindi ko naman sasabi na perfecto ang family namin kasi wala naman talagang perfectong pamilya. May mga misunderstanding, may mga sagutan minsan, pero nauwi talaga yan parati sa pagpapatawaran at humility sa bawat isa. At saka peace, no? Ganoon siya mga kasamaras kasi wala namang perfectong pamilya, no? Kahit nasabihin pa natin na Christian or naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. Pero nga, no, seconds lang yan, minuto lang yan, maya-maya okay na, relax na agad, no? Tsaka back to normal, no, back to peace mga kasembreros. So dito, isa sa mga bunga at manifestations mga kasembreros ng Holy Spirit of the Living God na kung saan ay naninirahan, nagdedwell mga kasembreros ang Espiritu ng Diyos ay pagkakaisa. Okay? Ang isang pamilya, ang isang grupo for example, or magkakapatid for example, or any society or any organization, kapag walang pagkakaisa, hindi nananahan dyan ang Espiritu ng Diyos mga kasama, because pero we're talking about yung mga tama, no, righteous na mga goal-oriented na mga organizations, kasi baka organizations ninyo ay magnakaw, yung grupo ninyo at saka mga gang dyan ay naninira or mga masama yung ginagawa. So hindi po yun yung tinutukoy natin dito. So any organization, especially the smallest unit sa ating society, yet the most important one, ang pamilya, no? Ito po yun mga kasembreros na kumbaga kapag ang isang pamilya ay nagkakaisa, no, may bond of peace mga kasembreros, may unity, may gentleness. Actually hindi lang unity ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, no, he's also reminding the people in Ephesus at maging sa atin ngayon sa present generation natin, sa ating sarili-sariling pamilya, na dapat tayo ay magkaroon ng peace, no, dapat nagkakaroon ng pagkakaisa, may lowliness, na may gentleness mga kasembreros, yung pagpapakumbaba. Alam niyo po, isa sa pinakamahirap tong gawin, yung akuin mo at saka tanggapin mo yung pagkakamali, yung lowliness mga kasembreros, yung humility, yung paghingi natin ng sorry at saka pagtanggap ng ating kasalanan, yung ating pagkakamali, it's also a sign of humility. Kung kaya it's really difficult para sa mga tao na hindi pinopossess yung humility sa kanilang puso na tanggapin yung kanilang pagkakasala. Sorry, nagkamali ako, ganito, ganyan. So, pride kasi yun, no, kapag hindi natin tinatanggap yung ating pagkakamali, mga kasembreros, if we don't commit our mistakes, if we don't accept or recognize or acknowledge our mistakes, mga kasembreros, it's a sign of pride, which is ayaw ng Panginoon, mga kasembreros. So, sinasabi dito niya, Apostle Paul, grabe yung kanyang intro. Sabi niya, I therefore the prisoner of the Lord. Hindi niya sinabing ako, no, malaya ako, no, kasi sinusulat ni Apostol Pablo ito, nasa kulungan siya. And ang book of Ephesians at saka Philippians, no, especially Philippians, mga kasembreros, ay isa sa pinaka joyful na letters mga kasembreros. Actually, no, sabi ng mga Bible scholars, ang Philippians, ang book of Philippians ay ang pinaka-joyful, no, pinaka-masaya na Bible, na letter mga kasembreros ni Apostol Pablo. Maliban dito sa Ephesians, Galatians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, and so on mga kasembreros. Kasi alam nyo, yung Philippians ay, although karamihan naman dito mga kasembreros sa mga sinulat niya ay naka-chain siya, nakaposas, nakakadena mga kasembreros yung kanyang kamay. Kasi nga nasa bilangguan siya, pero ang Philippians ay comforting, nagbibigay siya ng saya, nag-encourage, nag-motivate si Apostol Pablo sa book of Philippians mga kasembreros, and any other books niya, pero yung pinaka kapag i-level natin, i-prioritize natin sila mga kasembreros, number 1 yung Philippians. Kasi nag-encourage siya, nag-motivate siya, nagpapalakas siya sa mga simbahan, sa mga mananampalataya mga kasembreros, and yet siya nakaposas, nakakadena, nakakulong mga kasembreros, di ba?
parang it's irony na ikaw mismo maging magalak kayo, no? Matuwa kayo sa Panginoon, no? Magpasalamat kayo sa Panginoon, ganto ganyan. So, 'di ba sarcasm na ikaw parang ridiculous siya na ikaw mismo nakaposas ka diyan tapos sasabihin mo maging masaya kami, no? Maging malaya, maging maging magalak, no? Maging prayerful, maging thankful. So, parang it's sarcastic talaga siya mga kasus. Pero dito mo nakikita na si Apostol Pablo ay nagsilbi, no, na naging example siya na hindi siya nakatingin doon sa circumstance, kundi nakatingin siya at nananalig doon sa Diyos na nagpadala sa kanya at tumawag mga kasambreros. So grabe, no, ito yung sasabi natin na meron siyang peace, may tunay siya na kapayapaan, may tunay siyang kagalakan because ang kanyang joy, ang kanyang happiness, ang kanyang peace ay hindi po nakadepende sa circumstances sa paligid niya. Kasi kung titingnan nila yung kanyang paligid, yung kanyang present situation at condition, ay sasabihin mo talaga na madadown ka, no? Parang pinagsakluban ka ng langit at lupa kasi ikinulong ka sa kasalanan na hindi naman dapat ikaw ikulong. So parang pinagbintangan ka lang mga kasambreros. So yun po siya, no? Pero grabe, no? Dito natin nakita na kung walang Apostle Paul ay walang magiging wala tayong mababasang mga letters or Bible chapters or books mga kasambreros, mostly sa New Testament. So grabe, no, these powerful verses remind us of the importance of unity in our relationships and communities. So unity mga kasambreros. The call to strive to maintain unity signifies the unity is not always that unity is not always easy to achieve and requires effort and dedication. Okay? May action talaga siya mga kasus or effort tayong gagawin. It challenges us to actively work towards understanding, respect, and harmony with others, even in the face of differences and conflicts. The idea of maintaining unity through peace suggests that our actions should be guided by peaceful intentions and behaviors, promoting a sense of calm and cooperation in our interactions with one another. So yun siya, no? Ang tao kasi, kapag kunwari may activity siya or may goal siya na ina-achieve, may ginagawa siya, mababasa mo kung ano yung intention niya along the way. Okay? Kapag kunwari gusto mong tumulong, tapos habang tumutulong ka, may mga insertions ka o may mga ginagawa ka in the middle of your doing in your help or support sa ibang tao. So kung tama ang motivation mo, tama ang goal at intention mo, ay tama rin yung gagawin mo along the way. Okay? Pero kung mali naman at saka may itim kang balak or may itim kang intentions, along the way mababasa yan, no? At makikita mga kasambreros. So ganun din dapat kasi kapag ang tao kapag nasa puso, nature mo na talaga, ugali mo talaga yung pagpupursu ng unity, along the way yung magagawin mo, mag-effort ka talaga mga kasambreros at mababasa na ang taong to baliktarin mo man, no, ay baliktarin mo man, patulugin mo man, gisingin mo man, unity, no, unity. So unity, peace, harmonious relationship, etc., etc. So ganun po yung kanyang ibig sabihin dito. Furthermore, the notion of being bound by the Spirit's love conveys the idea that our unity is strengthened and upheld by a deep and unconditional love. So this love, which is beyond human understanding and source, serves as a foundation for our relationships and interactions. It encourages us to approach others with compassion, empathy, and kindness, guided by the love and that connects us all. We create a nurturing and supportive environment where differences are celebrated and individuals feel valued and accepted by embracing this love in our pursuit of unity. So yun siya, no? Ang unity selfless talaga yun. Kapag effort ka para magkaroon ng peace, ng love, ng kindness, ng compassion, ng awa, ng pagpapatawad sa bawat isa, ay kapag driven ka ng love mga kasambreros, which is pleasing sa harapan ng Panginoon, empathy, no, guided by love mga kasambreros. So ito ang kailangan natin because ipapadama mo na yung ibang tao na hindi sila importante sa iba, pero ikaw nagpapadama kasi na importante sila, especially mga marginalized people mga kasambreros na parang neglected sila, no, parang hindi sila mahalaga sa society, sa kanilang environment, pero ikaw bilang anak ng Diyos ay nag-e-effort ka, no, nagiging example ka na hindi, you feel loved, you are loved, no, kasi God the Father sent His only Son
Jesus Christ para sa atin, sa akin, sa iyo, at sa ating lahat na mga makasalanan. So, ganoon siya dapat mga kasusing ating maging advocacy at purpose sa buhay. Sa ating final thought, picture your workplace as a complex machine, each cog dependent on the other to function smoothly. Now think of Ephesians chapter 4 verses 1 through 3 as the oil that keeps this machine running without friction. So yun siya, no, para siyang isang makina daw mga kasembreros na yung verse na ito ay para maging smooth ba yung takbo ng buhay, takbo ng ating pamilya, ng ating relationships and so on, which is yun naman talaga ang gusto natin. Okay? Wala nang sasaya pa siguro, no, sa isang tao na yung pamilya ay buo, united, hindi nag-aaway at may understanding at humility sa bawat isa na nagre-resulta sa isang peaceful at harmonious relationship, united na relationship mga customers, kasi nga pinagkaisa ng Espiritu ng Diyos. Alright, so ang ganda ng verse nito mga customers. But in the meantime, yun lang po sa ating Word of God ha, na po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at unity mga customers sa ating tahanan sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasmarasan pa. Alam po, I love you.